Good morning po sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa bawat tagumpay, sa bawat araw na Kanya pong binibigay sa bawat isa sa atin. Tama po ba yon? Tagumpay po ba tayo? Amen. We are always in victory and we are walking in victory. Sabi po ng ating aawitin, Amen. All things are possible. Hallelujah. Nararamdaman niyo po ba with conviction that with God, all things are possible? Sabi ng mundo, mahirap. Sabi ng mundo, walang pag-asa. Sabi ng mundo, wala na. Amen. Palasak. Pero kapag naalala po natin, no, kung sino tayo, kung sino ang ating Panginoon, kung sino ang ating Diyos, sa Kanyang mga salita, that we always put ourselves into remembrance of the Word of God, of the promises of God. Amen. Nandun po, nakikita po natin, hindi lang siya basta paraan. Ito po ay buhay na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen. Sabi ni Esther, Mordecai, mahirap yung pinapagawa mo, pwede akong mamatay, sabi po ni Esther, no, sa ating pinag-aaralan. Amen. Pero nung nakita po nila, pinaliwanag ni Mordecai na ganito, ito ang ating Diyos, ito ang ating pananampalataya, ito ang ating pag-asa. Amen. Hallelujah. Sabi ni Esther, we can do it. Amen. We can do it. Hallelujah. Tama po ba? Pwede po nating sa ating Diyos, no? Sabi rin po ng ating isang aawitin, we can do all things through Christ who strengthen us. Amen. Dahil po sa ating lang Panginoon, dahil sa ating lang Diyos, kayang-kaya po nating gawin ng wala na pong ibang paraan. Sa ating Panginoon lang nanggagaling ang lahat. Kung ano pong mayroon tayo, ang kalakasan natin, kung sino po tayo, yun po yung palagi nating i-meditate, yun po yung palagi nating alalahanin. Kasi sinabi na ating Panginoon, ito ang mundo, pero sabi niya, napagtagumpayan ko na ang mundo. Kaya kapatid, we are in victory. We are victorious. Tayo po ay mananagumpay. Tayo po sa ating pong Panginoon, ang lahat ng bagay ay posible. Hallelujah! Buhayin po natin ang ating mga katawang lupa sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. With God, all things are possible. Hallelujah! Awitin po natin ito sa ating Diyos. Hallelujah! We praise you, Jesus! Yes! Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be
Sabihin po natin na may paninindigan at may pagtitiwala that greater is He that is in me than he that is in the world. And we can do all things because Christ is with you and with me. Hallelujah! Yes, Lord! We praise you! Greater is He that's living in me than he that is in the world. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith. Standing and believing, I can do all things through Christ. What's left is up heart. Faith. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith. Standing and believing, I can do all things through Christ. What's left is faith. I can move the mountains, I can do all things through Christ. I know faith. standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Hallelujah. I'll praise your name, O Lord. Jesus. yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. We glorify your name. Yes, God. Patuloy po natin purihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos sa oras po ito. Yes, Lord God. Oh, we give you praise. We give you glory, oh God. Marapat lang po ikaw ay aming itaas. Purihin, sambahin, Lord God. Oh, we glorify your name, oh God. Come on, church. We give the highest praise to the King of Kings and to the Lord of Lords. Oh, yes, oh God. Oh, salamat, Panginoon, sa oras kong ito. Tunay nga, Panginoon, napakadakila niyo po, Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat araw, Lord God. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord God. We bless your name. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, Father God. We glorify your name. We glorify
pupurihin ka. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y laging mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kaburihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kaburihan, Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at Magpakailanman. Pupurihin ka, O Diyos. pupurihin ka sa awit, itataas ang Aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka. Yes, Lord God. Hallelujah. Oh, wala pang kami kaway aming taas, Panginoon. Yes, Jesus. Oh, we glorify your name. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. sa lahat Ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, nagbabago.
para sa amin, Panginoong Jesus. Yes, Lord God. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. 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 Yes, Lord God. Oh, hallelujah, oh God. Oh, we glorify your name, oh God. Oh, hallelujah. Oh, we worship your name, oh God. We glorify your name. We glory, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless your name, oh God. Hallelujah. Pupurihin ka, oh Dios. Yes, Lord God. Thank you. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. We glorify you. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin. Tunay nga na wala kaming ibang pwedeng maging sandigan sa buhay namin sa mundong ito, kundi sa katapatan mo, Panginoon. Sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Doon kami, Panginoon, maaaring manalig. Doon kami, Panginoon, maaaring manampalataya sa iyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Parangalan ka, Panginoon, ng iyong mga niligtas, ng iyong mga anak ngayong umagang ito. Purihin ka, Panginoon. Karapat dapat ka, Panginoon, Lord, yes, sa Lord. pagsamba, Oh, yes, sa Lord. pagluwalhati. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. We glorify you, O Lord. Hallelujah. Walang katulad, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Walang katulad, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Hindi ka maikukumpara, Panginoon, sa kahit anuman sa mundong ito. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mga salita mo, Panginoon, na maiahasik at maiahayag ngayong umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na ito'y puro at dalisay. At ito nawa, Panginoon, at siyang patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon. Makita namin ang iyong katapatan sa iyong mga salita, ang iyong mga pangako na inilaan mo para sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa umagang ito. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa tanging matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka,
Makilain ka sa buhay ko. Unang tama ko, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, kailan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Amen. So, announcement po siguro ito. CFSM Youth Ministry, Love is Knowing God and Knowing Love. February 16, 2025. Sunday po, 11 a.m. Dito po sa CFSM Church. Amen. So, bring your friends, be excited and see you. Dali daw po ninyo ang iyong mga kaibigan. Amen. Ano po? So, nasa bahagi po tayo ng pagkakaloob. Sabi nga po ng Acts chapter 20, verse 35, it is more blessed to give than to receive. So sabi po, mas mapalad daw po yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Alam po natin si Abraham, nung ibigay niya sa Diyos si Isaac, siya po ay tinawag na blessed. Siya po ay pinagpala at siya po ay naging father of many nations. Nung si Mary, ipinagkaloob niya ang kanyang sinapupunan, siya po ay tinawag na mapalad na babae. At siya po ay naging ina ng maraming Kristiyano. So sa pagbibigay po natin sa Panginoon, masasabi po natin, we are blessed. At hindi po natin pwedeng i-outgive ang Panginoon. Kaya nga po, sabi nga ng Corinthians, gusto ng Diyos masaya tayong nagbibigay. So yung mga pinagpala, magbibigay po tayo ng masaya. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa amin po mga buhay. Sa katunayan, O Diyos, meron po kaming naibibigay dahil Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Ang lahat ng ibinibigay po namin, O Diyos, ito po ay galing sa iyo. Sukli na lamang, Panginoon, ito. Kaya nga po, Lord, magbibigay po kami ng may kagalakan sapagkat alam po namin, Panginoon, sa amin pong pagbibigay. Ito po ay nagbibigay sa amin ng kagalakan, ng kasiyahan, ng pagtanaw ng utang na loob sa Diyos namin na kailanman ay hindi nagkulang sa amin. Salamat po at mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. My Redeemer, my hiding place, my sure refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope is come from you alone, my Lord and my salvation. Bawat isa, hindihan nga po natin ating mga katabi sa harap at saka sa likod, saka yung katabi nyo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. I-welcome po natin si Sister Joyra. Galing po siya ng Kingdom of Saudi Arabia. Welcome, sis. Si Marvin Parasco ng Resettlement sa Palibutan, invited by Sister G. Welcome po, Marvin Paras. Nandyan po ba siya?
Kasi po nandito, no? Kasi nakasulat. Irene Perez po ng Sentro sa Balibutan, invited by Cora Garcia. Welcome po sa gawain ng ating Panginoon dito sa Christ Faithful Servant Ministries. Welcome na welcome po kayo. Tayo pong lahat ay tumayo at magkamayan sa bawat isa. Batiin po natin ang may kagalakan na ating mga kapatid. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, all things are possible. All things are possible. All things are possible. Yes! All things are possible. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you in a new song. My soul will bless you, Lord. You make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name, Yeah! all things are possible. All things are possible. Hallelujah! All things are possible. 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 Check. Check mic. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Morning. Tagumpay. Good morning. Tinatanong po nila ako ba't daw nauna na ako ngayon. Dati-dati ako yung pinakahuli sa schedule. Dahil talagang hinahanap ko yung pinakahuling schedule. Pero napansin ko, every time na binibigay yung topic, hindi naaalis sa isip ko. Dahil pinakahuli ako, di pa ako natatapos, nandito na yung susunod na topic. Ang nangyayari, dalawa na po yung iniisip ko. Kaya, ginawa ko po, nakiuna na ako dun sa una. Para pagkatapos mo nito, wala na akong isipin. Amen. Good morning po. Amen. Wag na po kayong pupunta ng CR dahil madali lang po ito, kisap mata lang. Amen. Alright. Ang topic po natin, a moment of decision, fear or faith. Sa title pa lamang po makikita na natin na there is a decision to make. Okay, may decision po na gagawin. Okay. So yung pong topic natin every Sundays, parang ano siya parang tawag dito, parang telenovela parang laging bitin. Hindi natin alam kung ano yung susunod na topic, kaya mahalaga po na huwag tayong mag-absent every Sunday para hanggang matapos natin po yung Book of Esther, alam po natin kung paano yung pagkakasunod-sunod at kung paano yung mensahe ng Diyos sa ating buhay sa bawat Sunday na tayo po ay nag-a-attend. Okay po?
Okay, sa kwento po ni Esther, bago po tayo pumunta sa topic, kasi po mas maiintindihan po natin yung verse natin ngayon kung medyo babalik po tayo. Pero basahin po muna natin yung Esther 4:15 to 17. Okay, Esther 4:15 to 17. Then Esther told them to reply to Mordecai, Go gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf. And do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my young women will also fast as you do. Then I will go to the king, though it is against the law. If I perish, I perish. Bakit po napunta sa sitwasyong ganito? Dahil po, yung mga Jew, sila po ay may ginawa pong kautusan ng hari na lahat ng Jew ay papatayin. Ito po ay plano ni Aman. Okay, siya po yung may plano dito. Dahil po, sa pangyayaring hindi nagbigay pugay, hindi yumuko si Mordecai kay Aman. Kaya nagalit po si Aman at nagplano po siya na patayin lahat ng Jews. Kaya po napunta tayo dun sa sitwasyon na they have to decide. Kailangan po nilang magdesisyon kung susunod ba sila sa hari, susunod ba si Esther sa hari o tatalima siya kay Mordecai. Okay po? Yun po yung, kaya po nandito sa 15 yung sitwasyon, 15 to 17, kaya po nandito yung sitwasyon na nangyari ang bagay na to. Naiintindihan po ninyo? Amen. Kapag naiintindihan po ninyo, papalakpak po kayo. Okay. Kasi po yung amen, hindi natin naririnig sa likod. Mas maganda. Pag sang-ayon, pag naiintindihan po ninyo, palakpak po kayo. Naiintindihan po ninyo? Ayan, nakuha. Okay, God has a specific plan for our lives. May specific na plano at purpose ang Diyos sa ating buhay. Hindi po natin pinili ang ating mga magulang, hindi po natin pinili kung saan bansa tayo ipapanganak, hindi rin po natin pinili ang panahon na tayo ay ipapanganak. But isang bagay ang tiyak, hindi nagkamali ang Diyos. You have a certain purpose, a specific plan, ang Diyos sa iyong buhay kung bakit ikaw ngayon ay nandito. God has a specific plan for you, a specific purpose for you, at hindi nagkamali ang Diyos kung saan ka man ngayon. You were born at the exact date, nationality, pamilya. It's the exact details of God where wants you to be. Nandyan ka, eksakto kung saan ka ginusto ng Diyos. Kagaya po ng aking nasabi, hindi po natin pinili yan. But God has a specific purpose and God has a specific plan kung bakit tayo nandito ngayon. Hindi po nagkamali ang Diyos at lalong-lalong hindi po kayo aksidente. Okay? Palakpak po. Ayan, naiintindihan. Pag pumapalakpak po kayo, medyo naaalis yung nervyos. Tsaka sandali lang po tayo. Okay? So hindi nagkamali ang Diyos. You were chosen before, bago ka pa ipinanganak. Chosen ka na. Kaya in Ephesians 1-4, bago po tayo bumalik kay Esther, nais ko lamang pong makita yung specific ng Diyos sa ating buhay. So in Ephesians 1-4, sabi po, okay, before you were born, ikaw ay pinili na ng Diyos. Okay? So, yun nga po, you have a specific purpose, you have a specific plan, at the exact details of your life, yan ang kalooban ng Diyos. Okay? Ngayon, may purpose, may specific plan ng Diyos, pero nasa iyo ang pagpili. Okay? Ikaw ang pumipili because you have your free will.
Hindi ka robot na ginawa ng Diyos na para lahat ng didesisyonan mo ay galing sa Diyos. You have your free will. Ikaw ang pumipili. Okay? At napakabuti ng Diyos dahil sa bagay na ito. We have a free will. Yan po ang isang patunay na napakabuti ng Diyos. Yung may sarili tayong kaisipan, may sarili tayong pagpapasya, at may sarili tayong mga desisyon sa ating buhay. We have, every day we are facing with decision. Lahat, araw-araw, we are facing with decision. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, isipin mo na kung ano ang almusal. Desisyon. Bago ka pumasok sa trabaho, isipin mo kung ano yung susuot mo, kung saan ka dadan. Decision. So we're facing every day with decision. At gayon din po, sa ating purpose bilang mananampalataya, we have a decision to make. Ikaw ba ay tatayo sa pananampalataya o ikaw ay tatayo ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa nakikita mo, ayon sa nadarama mo, ayon sa iyong kagustuhan. We have a decision to make. Okay? Gaya po ni Esther, kinausap po siya ni Mordecai. Dahil nga po may threat po sa kanilang buhay, di po ba? Lahat po sila ay papatayin. The decision was kakausapin ni Esther yung hari. At ang nangyari po dito, hindi po pinapatawag si Esther eh. Bawal po kasi, may batas po kasi na hindi ka pwedeng humarap sa hari nang hindi ka ipinapatawag. Okay? Palakpak po. Ayan. Okay. Pag hindi ka pinapatawag, hindi ka pwedeng humarap sa hari. Liban kung itataas yung golden ano po yan? Scepter? Yan, scepter. Kapag tinaas po yung golden scepter, ibig sabihin, hindi ka papatayin. Pero kapag hindi tinaas yun, ikaw po ay mamamatay kapag hindi ka pinatawag ng hari. So Esther has a decision to make. At sinabi po ni Mordecai, yung sitwasyon na lahat sila ay mamamatay at kinausap po niya si Esther, nagpadala po siya ng mensahero kay Esther na kausapin niya ang hari at ipaliwanag yung sitwasyon. Ganun po. So yun po, Esther has a decision to make kung harap ba siya sa hari o hindi. Okay? Kung harap siya sa hari, baka patayin siya because there's a law. Kung hindi naman siya harap sa hari, parang the same way din. Parang wala siyang choice. The same way, kung hindi siya harap sa hari, mangyayari yung batas kasi hindi malalaman ng hari kung ano yung sitwasyon. So in both ways, parang wala rin eh. Alam nyo, yung nangyari po kay Reyna Basti, okay, kahit po Reyna siya, hindi po siya in-spare ng hari. So there is a tendency na kahit Reyna si Esther, hindi siya mai-spare because of what happened to Queen Basti. So it's parang there is uncertainty. Parang walang kasiguraduhan. Okay. Parang walang kasiguraduhan. Kaya sinabi po ni Esther, mag-ayuno kayo. Okay, mag-ayuno kayo at ako rin ay gayon din ang gagawin. At ako ay haharap sa hari kahit ito ay bawal sa batas. Haharap ako sa hari. By the way po, yung pong pag-aayuno, hindi po, pag nag-aayuno po tayo, hindi para sumagot ang Diyos. Okay? Nag-aayuno po tayo upang sa gayon, mabigyan nating pansin ang bagay patungkol sa spiritual. Hindi ka nag-aayuno para pasagutin ng Diyos. It's more on spiritual, you are prioritizing the spiritual rather than the flesh. That's why nag-aayuno ka. Okay? Hindi po para sagutin tayo ng Diyos. Whew! Yan.
Mahirap din po pala pag medyo nauuna ka, medyo. Okay, there fear and faith and fear. Okay? Kapag may takot po, there is uncertainty. Hello? May uncertainty po. Hindi ka sigurado kung ano ang mangyayari. That is fear. You are looking more of the situation, you are looking more of the what you feel rather than looking of what God can do. When there is fear, walang tiyak sa iyong buhay. And when there is fear, you make a foolish decision. Kapag may takot, you make a foolish decision. Lagi mali ang decision mo whenever there is fear. Kapag takot ka, ang isip mo hindi sharp and you will make a foolish decision. Kagaya po ng nangyari kay Saul. Alam po natin si Saul, nang hindi dumating si Samuel sa tamang oras, nag-ayuno po siya. Kahit hindi po siya dapat, mag-offer. Nag-offer po siya kahit hindi po siya ang dapat mag-offer. Dapat si Samuel po eh. Pero dahil sila po ay napapalibutan na ng mga kalaban, nakita po nila eh, nagkaroon po sila ng takot. Natakot po sila, and Saul made a foolish decision because of fear. And because of that, nawala po ang kaharian, ang paghahari sa kanya. Because dahil sa takot, mas pinili niya ang takot kaysa tumindig sa pananampalataya. Okay? Ang nangyari po, actually po na-discuss namin ito sa GE namin. Baka po kung sumunod si Saul kay Samuel, baka po yung paghahari ay kay Saul magpangwalang hanggan. Baka po wala si David. Tignan po natin, buksan po natin ang 1 Samuel 13-14. I'm speaking here about fear, okay? But now your kingdom shall not continue. Hindi na magpapatuloy, sabi niya. Pero kung hindi siya nagkakasala, baligtarin po natin yon. Magpapatuloy. Okay? But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought out a man after his own heart. So, nung magkasala si Saul, the Lord has sought out a man after his own heart, and that was David. Okay. So kung babaliktarin po natin, kung hindi po nagkasala si Saul, baka po wala si David. At nagpatuloy ang kaharian. Kaya po sabi niya, but now your kingdom shall not continue. Bakit? Bakit nangyari ito? It's because of fear, dahil sa takot. Nawala sa kanya ang paghahari ng buong Israel dahil sa takot. Gayon din po tayo, when we face fear, minsan po, we make a foolish decision. Kapag tayo ay laging takot sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sometimes the decision are not according to what the plan of God is. Nalilihis po tayo sa plano ng Diyos when we choose fear over faith. Ayan. Fear comes when there is uncertainty, okay? Kapag walang kasiguraduhan. Fear comes kapag ikaw ay dumidepende sa iyong kakayanan. It's all about self. Ang takot po, it's all about self. Natatakot ka sa kinabukasan ng pamilya mo. Bakit? It's concerning about you. Natatakot ka sa mga darating na araw. Bakit? It concerns about you. Lahat, kapag natatakot ka, it concerns about you. Natatakot po ba kayo sa mangyayari sa, halimbawa, sa isang tao sa Amerika? It doesn't concern about you.
yung kikilala ninyo, pero it doesn't concern about you at may nangyari, natatakot po ba kayo? Nagwo-worry po ba kayo? Hindi nyo kilala, pero alam nyo lang yung tao. Hindi po ba? Dahil it doesn't concern about, hindi ka concerned. It's not concerning you. Paano po yun? Yung hindi ka concerning, hindi ka concerned. Ayan, hindi ka kasama doon. Pero kapag it concerns about you, you worry. Nagwo-worry po tayo. And when worry comes, uncertainty, at doon po dumadating yung maraming questions. Halimbawa, may pinagdadaanan tayong problema at hindi nakikita ng mata yung sagot ng Diyos, dumarating yung mga maraming questions sa ating buhay. Lord, kapilan niya sagutan ka akong prayer. Lord, bakit milyari ini? Lord, why this, why that? Lord, when? Alam niyo po yung nasulat kong kanta noon, yung magtiwala ka lang. Yun po ay galing sa mga questions. Kaya po sinagot ko yung questions. Sinagot ko po yung mga question dun sa kantang yon. Kinanta po namin dito yun eh. Sinagot ko po yung question. Pakinggan niyo po yung kanta. Okay? Huwag mo nang itanong kung paano. Do not ask God. Huwag mo ring itanong kung kailan. Because when there is fear, lots of question pumapasok sa iyong isip. Lord, why? Lord, bakit? Lord, kapilan. Lord, what makanining milyari? Because there is fear. But when you trust God, yung lahat ng mga questions na yon ay naaalis. Because you simply trust God. Okay, naaalis yung mga agam-agam, naaalis. So, doon po sa kantang yon, it's all about faith, yung pong kantang yon. Magtiwala ka lang. Sinagot ko po yung mga question. Actually, hindi ko sinagot. Wag mo nang pansinin yung mga question na yan. Okay? Dahil ang kanyang salita ay may katiyakan. So, kapag may katiyakan, merong certainty. Okay? May katiyakan na. At kapag may katiyakan, wala nang takot. Halimbawa po, sa next week, pinag-uusapan po natin dito yung fear decision. Okay. Halimbawa, next week, magbabayad ka ng kuryente, may pera ka na, tiyak na, natatakot ka pa po ba? Nagwo-worry ka pa po ba sa next week? Hindi na, di po ba? Dahil may katiyakan. Hawak mo na. Gayon din po tayo, bilang mga anak ng Diyos, may katiyakan na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. And when there is certainty, hindi kayang pumasok ng fear. Kapag may certainty. Kapag alam mo na certain ka, alam mo na tiyak ka sa Diyos, there is uncertainty, tumatayo ka whatever, anuman, there is certainty, nawawala po ang takot, nawawala ang mga questions sa ating buhay. And we simply trust God because He will never leave us nor forsake us. He knows, kapo nang nasabi ko, He already restored your past and settled your future. Kapag gayon po ang stand po natin, we can enjoy what is now. Okay? Ay, salamat. Malapit na po tayong matapos. Okay? There is certainty. Kapag, kaya po nung sabi po ni Esther, if I die, I die. Sabi po ni Esther. That means, yung mind niya, settled, fixed na. Hindi na niya binigyan ng option. Wala na siyang fallback. This is it. Kasi kapag yung mind mo hindi settled, hindi fixed,
yun nga, dumarating yung, kung hindi mangyayari, lagi kang may fallback, gagawin ko to. Kapag hindi nangyari to, gagawin ko to. Ibig sabihin, hindi siya if I die, I die. Okay? Kapag may fallback ka, hindi fix yung mind mo, hindi fix yung decision mo. Dahil may fallback ka eh. You don't really trust God when you have a fallback. You don't really trust God when you have an option. Sabi po ng kanyang salita, huwag kayong mamangka sa dalawang ilog. Okay? Kailangan, alam ko po, kagaya po ng halimbawa, aaral ka ng bisikleta. Di ba nung bata po tayo, yung mahilig pong mag-bike dito, pag nag-aaral ka po ng bike, hindi naman yung mo ng bike, marunong ka na eh. Minsan you will fall, tatayo ka, gagawin mo ulit, magkakasugat ka, kinabukasan, yun na naman, gagawin mo na naman, because you are committed. Committed ka eh. At ganun din po sa ating pananampalataya. Sometimes the eyes cannot see, sometimes yung feelings natin hindi niya napi-feel, but you keep on standing on faith without any option, faith lamang. No fallback. Wala po tayong fallback. Tumitindig po tayo sa pananampalataya kahit hindi nakikita ng mata, even if the situation is not in favor of what you believe on. Kahit hindi paborable ang sitwasyon, you stand on the Word of God. Kahit ano pa ang mangyari, if I die, I die. Tatayo ako sa pananampalataya. Amen? Nakita po natin sina Shadrach, Meshach, and Abednego. At kung hindi man, hindi na nila binigyan ng option yung sarili nila eh. Kung hindi man, walang other option. Kung hindi man kami ililigtas ng Diyos, hindi pa rin kami luluhod. Napakatindi po. Kaya yung dito po sa Esther, makikita po natin na napakatindi nung binigkas ni Esther that if I die, I die. Tayo po bilang mananampalataya, napakabuti po ng Diyos sa atin. God is very patient with us. Pero you have the decision. Hindi ka pipilitan ng Diyos. Kung sinabi mong ako ay tatayo sa pananampalataya, do not give yourself a fallback or another option. You just simply follow God because God, He will never leave you nor forsake you. He is always with you. Nasa sayo ang Panginoon. At hindi natin kailangan pilitin ng Diyos na tumugon sa atin dahil tumugon na ang Diyos, tayo ang tumutugon sa ginawa ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos, sabi nga po ni Pastor, hindi natutugon dahil matagal nang tumugon ang ating Panginoon. Tayo ang tumutugon sa Diyos, sa Kanyang panawagan. But it is your decision. You stand in faith or you stand in what you see and what you feel and what the situation is. Nasa inyo po ang pagdesisyon. At alam ko po, napakatindi ng mga pinag-aaralan natin dito dahil kung minsan napapansin natin parang ulit-ulit pero yung ulit-ulit na yun, it's getting to another level. It's getting to another level. Parang magtataka ka sa school. Ulit-ulit, 1 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 2. Hindi natin alam na change pala yung mind natin sa school. Kaya pag tinanong ka, kahit wala yung teacher, alam mo yung sasagot mo Dahil nasanay. And then, tataas na level yan, plus pa rin, pero 100 plus 100 na. It's the same, plus, pero tumaas yung level. Gayon din po sa ating pananampalataya. Magtiyaga, pakinggan po na, yung mga napapakinggan po natin dito, minsan parang umuulit. But God is taking us to another level ng pananampalataya. Ngayon, we have the decision, tatayo po ba tayo sa pananampalataya? Tayo po.
ay tatayo sa takot. Alam niyo po si Esther, siya po ay ginamit ng Diyos. It's not because she is in the position, she is the queen. Hindi po. Esther is in the position because of God's favor. Hindi po pinaburan ng Diyos si Esther dahil nasa position si Esther. Baligtad po. Esther is in the position because of God's favor. Hindi po God favor Esther because of her position. Hindi po ganon. It's God's favor. Tayo po, it's not because magaling tayo, it's not because ganito tayo. No, ganito tayo because of God's favor. Okay, wag po nating, minsan nababaligtad dahil ganito ako, gagamitin ako ng Diyos. Dahil ganito ako. Hindi po, ganyan ka dahil pinaburan, the favor of God is in you. You are victorious not because of who you are, but because of God. Because of God. Ikaw ngayon ay righteous not because hindi mo ginagawa ito o ginagawa mo yan, but because of Christ's righteousness. Lagi po tayong nakatingin sa kung ginawa ni Kristo, kung anong ginawa ni Kristo, hindi kung ano yung nagagawa natin. Okay? At nandito po tayo sa CFSM, hindi po aksidente. God has a specific plan sa inyo dito sa CFSM. Hindi po nagkamali ang Diyos kung bakit nandito kayo ngayon. Okay? Nandito po kayo ngayon because God has a specific plan for you. Malay niyo po kayo yung makapagpatuloy dito sa building natin. Okay? Do not limit God. God has a specific plan for you. Huwag mong isipin na, Lord, makaniniko mo, imposible. No. If you stand in faith, do not have any option. Do not have any fallback. Just stand in what God can do and not what you can do. Okay? So yun po. Siguro po sapat na yon dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Yun lamang po, you are here, hindi po aksidente, ikaw ay Pilipino, nasa tamang magulang ka, pinanganak ka sa tamang oras, because it's exactly the details of what God wants you to be. You are here at CFSM because God has a specific plan for all of us. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga po ay meron mo tayong Holy Communion. So, ang banal na hapunan po ay ginagawa upang alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo upang sa ikaliligtas ng sanlibutan. Ito rin po ay isang paraan upang ating pasalamatan ang Diyos at kilalanin ang Kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. Hallelujah. So, tayo po umawit ng isang awit habang ang ating mga ushers po ay ibinabahagi ang tinapay at ang saro ng kopa. Lagi
awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Rin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tayo pong lahat ay tumayo. Nang gabi bago dakpin ang ating Panginoong Hesus, kasama ang kanyang mga alagad sa Mateo Kabanatang 26, talatang 6. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus na siyang naparusahan, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ikatutubos ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo pong lahat ay salo-salong kumain. Hallelujah. Pagkatapos maghapunan, dinampot ni Jesus ang kopa at kanyang sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na ipagtitibay sa pamamagitan ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, inumin ninyo bilang pag-aalala sa akin." Tayo pong lahat ay uminom. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tayo po'y makapuna. Hallelujah. Purihin Diyos. Hallelujah. Bless po tayo. Amen. Tunay na every Sunday po, bless po tayo sa Word of God. Alam ko na kahit sino mag-preach, ang mahalaga po doon ay na-preach ang Word of God at ikaw at ako ay may-bless sa Word of God. Amen? Kaya po, huwag tayong pipili ng mga tapagsalita, kundi ang salita ng Diyos ang pinipili natin. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang nauusap sa ating mga buhay. Amen? Kaya, purihin Diyos, salamat sa ating tapagsalita, kay Edgar tayo at ganoon din sa kanyang pamilya.
sa bawat mga preacher po natin sa lugar nito. Purihin ng Panginoon at purihin ng Diyos sa bago po ito. At tunay na pakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? At sa ating CFSM page, no, sa Facebook natin, at sa mga G natin, ay senior sa inyo yung aking pinadala sa kanila patungkol po sa daily devotion. Meron po kong pinashare at doon sa ating page na pwede natin i-download na sa araw-araw ay meron tayong devotion. Pangalawa, meron din po ako senior na apps na Bible apps. Libre ito. May Tagalog, may English, at pwede kang, habang mabasa ka, ay pinapakinggan mo a word para may nakikita at may narinig ka. Lalong mag-retain. So gamitin natin mga tools na ito. Libre po yan. At ganoon din po yung guide na kung saan ay meron pong 1-year guide. Consistent po yan. 3 chapters, more or less 3 chapters a day, 4 chapters, New Testament, 3 chapters, 2 chapters, New Testament, 1 chapter or 3 chapters, 1 chapter or 2 chapters a day. So ito po, consistent po, systematic. Hindi siya kung ano lang pipiliin natin. Para so, mag-level up po tayo, sabi nga na engineer, sa ating faith, because we hear the Word of God in our life. Kaya po, our lives. Kaya sabay-sabay po tayo. Wala pong paiwan. Dahil lahat tayo ay may layunin at tayo mahal ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapatid, purihin ng Diyos sa bago ito. At sabi pong conclusion, ay pong share ang Proverbs, Kawikaan 12:14. Ang bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang sinabi o ginawa. So, ang bawat sinabi natin, positibo man, word of God mo o pansarili, baka mundo mga word, ito ay may gantimpala. May bunga yan. Okay? At ganoon din sa ating mga ginagawa. Meron po itong meron pong gantimpala. Either ito ay magiging negative o positive ang bunga nito sa ating buhay. So, nais po mag-emphasize doon sa sinasabi. So, si Esther po, ay nasabi niya, yung umatay mo na umatay. Peris o peris. Ang naging seven board niya, hindi lang niya basta sinabi sa kanyang sarili, kundi yung word na na-receive niya sa Diyos sa magitan ni Mordecai. Dahil sabi ni Mordecai, tutulungan kami ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos sa mga Hudyo na iligtas sa kapamakan. O kaya naman, kaya ka narito bilang isang reyna, ay para sa kanon, ay gamitin nga ng Diyos para maligtas ang mga Hudyo. At doon po nag-encourage si Esther na si kanya nasabing patay o patay. Patay o patay man ako. Papatayin man ako, okay lang. So walang nagbigay lakas ng loob sa kanyang sarili lamang, kundi dahil sa salita ng Panginoon. Dahil mga Hudyo, nung bata pa sila, ay tinuturo na patungkol sa Diyos. At higit sa lahat, ay yung pong Passover. Ang Passover po, ito ay year or round, ay lagi nang i-celebrate ng mga Hudyo. So I believe, na-encourage si Esther sa kanyang buhay at naalala niya ang Panginoon ang siya nagtas sa Israel sa kanyang maninuno doon sa Ehipto na bilang isang alipin. So yun ang nagagalit sa kanya. Kasi sa atin, pwede pakilakas, medyo may yung sa atin. Tayo po ay tumanggap kay Kristo, hindi sa ating sarili kakayahan. Ay tatanggapin ko, Panginoon, hindi po, kundi dahil sa salita ng Diyos. Nalaman natin ang mabubuting balita na matay si Kristo para sa ating mga kasalanan at yun ang nag-encourage sa atin, nagbigay ng desisyon sa atin
para tanggapin si Kristo. Hindi, wala tayong partisipasyon para po tanggapin si Kristo. Kundi dahil kay Kristo, dahil sa Diyos, ay tayo po ay tumanggap kay Kristo sa ating mga buhay. Okay? Kaya po napahalaga ng salita ng Diyos. Ngayon, na tayo ay born again na, Kristiyano na, tinanggap natin si Kristo, bahalag po ang mga sinasabi natin. Lagi natin deklara sa ating mga buhay, by faith, ang tayo ay righteous, matuwid, dahil kay Kristo. Kailangan natin lagi sabihin niya sa ating sarili, that I am righteous. I am forgiven. Ako pinatawad na ng Diyos sa aking mga kasalanan. Wala na tayong magiging condemnation. Kapag sinasabi natin laging we are righteous, wala na tayong magiging puwang sa ating mga buhay na tayo ay makasalanan. Sinner sa ating mga buhay. Kaya po, yun po ay desisyon natin. Kaya mag-desisyon tayo sa ating mga buhay na lagi natin kumpisa sabihin sa ating mga buhay na tayo ay righteous at tayo po ay forgiven. At yan po ay nagbibigay ng kalayaan sa atin. Unti-unti. Kung tayo man po ay disobedience, I am righteous pero nag-disobey ka. Kapag ikaw ay patuloy mong sinumpisal yan, parang yung bini na patuloy mong inaalagaan. Yan po nasabi ni Gino kanina. Magle-level up siya, unti-unti, 1 plus 1, 2 plus 2. Pero unti-unti ay nare-retain sa ating mga isipan, sa ating puso, nare-renew. Until eventually, hindi ka na disobey sa mga kahinaan mo sa buhay mo. Ang hindi pagbibigay, hindi pagka-attempt. Ano mo bagay? Sa ating katigasan ng ulo, sa ating bagay na mainit ng ulo, ano man bagay na masamang behavior na hindi natin kayang i-overcome sa ating buhay, sa ating sarili, kundi salitahan sa Panginoon. Kaya ating laging kumpisal dahil may katimpala ang bawat sinasabi natin sa ating mga buhay. Kaya kapag negative, lagi sinasabi sa ating sarili, mahina ako, masikit ako, lagi, yan po ang magiging katimpala sa ating mga buhay. Kaya sabi natin na tayo mapalad, tayo masagana, tayo magaling, pinagaling na po o magaling. Pero sasabi natin, wala akong pera. Parang sasabi ko ako'y pinagpala, prosperous. Wala kang akong pera eh. O. Kapatid, yan po ang bless. Kaya wala man tayong kaharian na kagaya ni Esther na battle sa panahon nila. Wala tayong hari sa panahon nila. Pero ngayon, ang battle natin ay may kaharian ng spiritual at may kaharian ng physical. May carnal mind, may carnal pa tayo, may ilaman tayo. May nararamdaman tayo, may napipil tayo, may worry tayo, may fear tayo. Kapatid, hindi yan, yan po yung realidad sa buhay na tao. Pero, kapatid, hindi lang yan ang realidad. Ang realidad din ay ang kaharian ng spiritual. At yan ang Diyos, ang kaharian ng Diyos. Kaya palagi natin kumpisal ang kaharian ng Diyos. At yun po ay patuloy na usbong, magle-level up sa ating mga buhay. Ang mga sinasabi ng salita ng Diyos ay magiging buhay sa ating mga puso. At ito ay magiging lifestyle natin. At nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya all things are possible. Ang mga bagay posible. At I can do all things. Sabi ng awit natin kanina, magagawa natin ang mga bagay natin magagawa. Kaya walang imposible sa Diyos. Kaya sabi niya ni Gino, may purpose tayo. Huwag natin malitin ang ating sarili, ang ating kalagayan, kundi ang Diyos ay nasama sa atin. At ikaw ay mayroong malaking magagawa sa bawat isa sa atin, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Ano man ang ating sitwasyon sa ating bubuhay. Kaya lagi natin kumpisa, ang tayo pinapala, tayo ay mayaman, tayo masagana, tayo magaling, no? Tayo malaya sa takot dahil tayo mayroong kapayapaan. Natatakot ako. Alisin niyo po ang takot para
payapa ako. No? Hindi po. Ang payapa, ang siyang lalaban sa takot. Hindi, aalisin yung takot. Hindi po tayo word principle. Kundi tayo principle ng salita ng Diyos. Na kung saan ang papayapaan ng Diyos ay mag-aalis sa ating katakot. Ang tayo lungkot. Nalungkot, di natin sukat na isipin, nalulungkot tayo. Kapatid, the joy of the Lord is your, ang kagalakan ng Diyos ay nasa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Mahal ako ng Diyos. Unconditional, walang puknat ang pag-ibig ng Diyos sa aking mabuhay. Hindi siya nagbabago sa akin. Kaya kapatid, hindi ka dapat ma-depress, hindi ka dapat ma-isolate sa iyong sarili na ikaw ay nag-isa. Hindi po. Ikaw ay mahal ng Diyos sa iyong buhay. Ano man sitwasyon mo? Huwag mo hatulan o huwag condemn sa sarili. Mahal ka ng Diyos. Kapag yan ang iyong bunga sa buhay mo, yan din ang magiging bunga mo sa pamilya mo at sa mga kapitbahay mo. Sa inong kakilala mo, ikaw ay puno ng kagalakan, pag-ibig, kapayapaan sa anumang sitwasyon. Kahit anumang ugali ng anak mo, ugali ng asawa mo, ikaw ay masaya pa rin sa iyong buhay. Dahil si Jesus ang kasiyahan mo, si Jesus ang pag-ibig mo, si Jesus ang kapayapaan mo, si Jesus ang siyangtipan mo, si Jesus ang pananampalataya mo. Hindi na salalay sa tao, sa sitwasyon mo ang pananampalataya, kundi si Jesus ang pananampalataya. Si Jesus ang iyong kaharian sa buhay mo. Hindi kaharian ng mundo, hindi kaharian ng pera, kundi kaharian mo ay Diyos. Kaya, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Amen? At tagumpay nga ang bawat anak ng Diyos. Dahil kay Kristo, we are victorious. Hallelujah. Ang gantimpala ay nasa atin. At ang gantimpala sa salita ng Diyos ay sumasa sa atin bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tunay na ang pananampalataya, ang karya ng Diyos ang siyang sumasa sa atin at hindi ang karya ng physical na bagay na siyang namamayani, naghahari sa ating mga buhay. Kundi ang kaharian, ang spiritual, ang siyang namamayani sa buhay ng bawat isa sa atin. We all praise, we give all the glory and honor unto Him. Glory to God, victorious, victorious, tagumpay, tagumpay. Hallelujah. Dahil ating tutuyo. Praise God. Hallelujah. Pupurihin ang Diyos natin. Purihin natin siya sa ating mga buhay. Hallelujah. Pupurihin ang Tinig, itatanghal sa buhay mo'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Purihin ka ng kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, yes. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Thank you, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa ito pagkasalita na ginamit. Salamat po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa aming kapatiran. Salamat sa CFSM na bigla po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga bagay namin tinataglik araw-araw na aming buhay. Salamat sa aming kamagawa. Salamat, Panginoon, sa mga katrabaho namin, sa klase namin, Panginoon. We thank you, Lord God, for everything, Panginoon. Salamat po sa aming pamilya, sa aming magulang. Salamat, Panginoon, sa aming mga anak.
Lord, we give praise and glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you. We give praise and glory to you. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. And we say, Amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Magkama